Hello, everybody. This time I will discuss the DNR Self-Monitoring Report Module 1. Paano ba ito complete? Paano ba ito piniprepare? In accordance with the Section 10, Item number 13 of DAO 2014-02 or the revised guidelines for PCO accreditation. Gumagamit tayo ng applicable platform para dito sa DNR Self-Monitoring Report. At dito sinasubmit natin sa DNR EMB through online itong self-monitoring report module 1. Well, self-monitoring report is composed of 6 modules, but this time discuss natin kung paano ginagawa ang self-monitoring report module 1. As shown on the screen is the module 1, the general information as part of the self-monitoring report. So, gawin natin to. So, sa unang module ng self-monitoring report, pinipili natin ang taon, kung anong taon covered itong report. And then, yung quarter, like for example, yung monitoring period ay October to December, pipiliin natin yung fourth quarter. At ang submission nito ay 15 days at the end of the quarter. So itong fourth quarter, October, November, December, magsasubmit nito ng January 15. Select lang natin dito yung establishment at saka fill up pa natin itong DNR permits, licenses, or clearances, yung mga required information, part ng Module 1. Another part ng Module 1, ito pong operational details sa monitoring period na yan at saka yung operation, production, at yung water consumption dito nakapaloob. Then that's it. Yan na yung Module 1 ng self-monitoring report. Baybayin natin yung pag-fill up nito para sa kaalaman ng mga nakikinig at syempre ng mga PCO. Unang-una yung DNR permits, licenses, or clearance. Meron ditong 4 na batas, RA 9275, PD 1586, RA 6969, at saka yung RA 8749. So these 4 major environmental laws requiring permits sa mga owners and operators ng mga establishment. So kapag magsasubmit ka ng Module 1 ng self-monitoring report, dapat maipakita mo na dito yung mga acquired permits. So dito po, A or C number, ito po yung authority to construct number. Lalagay dito yung reference number dapat, pero ito po ay not applicable na. And then the date issued, expiration date 2000-0101 as is lang. Sa DP number, kung meron tayong discharge permit na-acquire na sa DNR para sa ating establishment. Halimbawa, itong nasa screen na discharge permit, meron po ditong reference number. Ito, DPR4A 2022 1, 2, 3, 4, 5, 6. Example lang yan. Meron din date of issuance at saka yung expiration date. So ilalagay po yan doon sa Module 1. No? Under RA 9275, ito pong DP or Discharge Permit. No pa? So lalagay natin dito yung reference number under the permit. Yan, lagay dyan. At saka yung date of issuance. Lagay natin April 2022. 0415, no? Dito naman halimbawa ano ang expiration date 2023 0415.
Kung sa kasalukuyan, 2024 ngayon, fourth quarter, at makikita ng evaluator na 2024 na ngayon tapos yung hawak mo na permit ay expired na, pwedeng maging findings po ito. Ngayon, kung meron pong updated na permit or may ongoing renewal application, pwede natin dito yan ilagay sa taas. So, halimbawa, lagay natin yung remarks na ongoing discharge permit renewal with application reference number. Halimbawa, 3456. Started on kung kailan po naipasa. Halimbawa, April, March 15, 2023. Yeah. Ongoing pa din. Anyway, next po, yung ating Presidential Decree 1586, ito naman yung Environmental Compliance Certificate or Certificate of Non-Coverage. So, halimbawa, meron tayong Certificate of Non-Coverage na hawak. Yan. Kunin mo lang yung reference number na po. Then, lagay natin doon sa Module 1. Under PD 1586, yung reference number, date issued, halimbawa 2023, 2022, 04/25. Then, ano ang expiration date? Ito po, walang expiration date. Kaya ito po ay 2000-0101 pa din. RA 6969, if you are registered as waste generator, lalagay mo din dito yung reference number. So, halimbawa, ito yung iyong hazardous waste generator registration certificate. Nakapaloob dyan sa certificate po yung ating DNR registry ID or the DNR ID number. Kopyahin mo lang yan, at ilagay natin doon sa under RA 6969. DNR registry ID, saka yung sa permit reference number, at yung date kung kailan na issue, let's say 2022, 04/15. Ito naman po ay walang expiration date, kaya 2000-0101 lang. Then, kung ikaw naman ay transporter, ikaw ay TSD, kung meron kang registration, lalagay mo po yan dito. Ano pa? Pero kung ikaw ay waste generator lamang, edi dyan lang po sa taas. Ito po ay not applicable na. Ganon din, kung may CCO permit, yan, lagay natin dito yung number, yung date issued, and expiration date. Kung wala naman, not applicable. So, dito sa DNR permits, licenses, or clearances, kung meron lamang tayong applicable na mga permits at merong kopya tayo niyan, tingnan nyo yung reference number at saka yung date of issuance at saka yung expiration date. Kung wala po tayo, hindi applicable, lagyan nyo lang ng not applicable. Okay po? So ito ay mga relevant permits sa iba't ibang type of businesses. Dito naman sa RA 8749, authority to construct numbers, not applicable again. Tapos yung date ay 2000-0101. 2000-0101 for expiration date. And then PO number, yan yung reference number o yung permit to operate reference number. So for example, ito yung ating permit to operate. Then meron tayong nakalagay dito na
reference number. Pay natin yan. Then, lagay lang naman po doon sa system. Under PO number at permit. So, yan, yung first box na yan dyan. And then, yung date kung kailan siya na-issue, 2022-04-25 at kailan siya mag-expire. So, titinan mo lang dun sa permit, 2027, 02, 25. Next is yung operation details, kailan, anong oras nag-ooperate sa isang araw, on the average. So let's say 8 hours per day on the maximum 10 hours. Pero kung halimbawa, gasolinahan o 'di ba 24 hours, hospital o kung mga manufacturing, depende, nakakaalam nito yung PCO mismo o yung person in charge, empleyado ng company talaga na yan. Operating days per week, kung ito ay hanggang Sabado, so 6 days per week, and then kung may pagkakataon na maging 7 araw, yan, maximum. Number of shift per day, let's say tatlong shift. Pero kung nakalagay dito, operating hours ay 8, so isa pa lang yan, isang shift. Kung ito ay 24, yung operating hours, maximum and average, so ibig sabihin may tatlong shift dahil ang empleyado naman, 8-8 oras lang din naman yan.